Ang pambihirang kakayahan ng Pilipino, isang pagsasalaysay ng katapangan sa kipot ng Hormuz. Ang galing at tapang ng mga Pilipino ay paminsan-minsan ay gumugulat sa buong mundo. Noong Pebrero 2026, isang napakalaking insidente ang naganap sa Iran. Naglunsad ng sorpresang pag-atake ang Estados Unidos at agad na naghanda ng ganti ang Iran. Isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz na naging bitag para sa daan-daang tangker mula sa iba't ibang bansa. Ngunit isa lamang barko ang nakalusot sa blockade na ito, at iyon ay isang tanker mula sa Pilipinas. Nabigla ang buong mundo at lahat ng mata ay napunta sa tanker na ito ng Pilipinas. Paano nila nagawang makatakas sa kipot? Ngayon, ikukwento ko ang mga pangyayari bago at pagkatapos ng kabayanihang iyon. Ika-28 ng Pebrero 2026, madaling araw, sa Ras Tanura, Saudi Arabia, sa tulay ng isang 300,000 toneladang tanker ng Pilipinas, nakatayo ako at pinagmamasdan ang aming plano ng paglalayag. Ako si Kapitan Juan Santos, 15 taon ng kapitan ng barko. Ang aming barko, ang MT Perlas ng Silangan, ay puno ng 2.8 milyong bariles ng langis. Ayon sa plano, tatawirin namin ang kipot ng Hormuz pagsikat ng araw bukas patungo sa aming bayang Sinilangan, ang Pilipinas. Ang rutang ito ay parang sarili ko ng bakuran. Magkakarga ng langis sa Persian Gulf, lalabas sa Hormuz, tatawid sa Indian Ocean, dadaan sa kipot ng Malacca, at uuwi sa Pilipinas. 12 beses sa isang taon, binabaybay namin ang rutang ito. Mula sa bintana, payapa ang Persian Gulf. Sa abot tanaw, kumikinang ang mga ilaw ng ibang tanker at ang mga apoy mula sa malalayong oil platform ay parang mga bituin. Kapitan, sabi ni Jose Reyes, ang aking first mate, habang binubuksan ang pinto ng tulay. Siya ay isang 41 taong gulang na veteranong marino, kalmado at laging mapagkakatiwalaan. Ngunit sa gabing iyon, hindi maipinta ang kanyang mukha. Tingnan ninyo ang breaking news sa BBC. Inabot niya ang isang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng mga pagsabog sa kalangitan ng Tehran. Isang live broadcast. Naglunsad ng malawakang airstrike ang puwersa ng Amerika at Israel sa buong Iran. Kabilang ang kabisera nitong Tehran, nanginginig ang boses ng news anchor. Ang opisina ng Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei ay direktang tinamaan. Naramdaman kong nanlamig ang aking mga kamay. Sa loob ng halos 20 taon kong paglalayag, maraming beses na kaming nakaranas ng tensyon. Noong 2020, sa kasagsagan ng gulo at sa mga nakaraang sagupaan ng Israel at Iran, palagi kaming tumatawid sa karagatang ito. Ngunit ang isang airstrike na target ang Supreme Leader, iba ang antas nito. Kumusta ang galaw ng ibang barko? Tanong ko. Itinuro ni Jose ang radar screen. 2 barko mula sa Europa na malapit sa atin ang nag-angat na ng angkla. Mukhang sinusubukan nilang lumabas ng Persian Gulf. Noon din, isang anunsyo sa Ingles ang umalingaw-ngaw mula sa VHF radio mula sa Iranian Revolutionary Guard Corps. Hindi pinahihintulutan ang pagdaan sa kipot ng Hormuz. Ipinagbabawal sa lahat ng barko ang pagtawid sa kipot ng Hormuz. Isang malamig at mechanical na boses ang paulit-ulit na nagsasabi ng parehong mensahe. Si Miguel Castro, ang aming second mate na nakasuot ng headset, ay kinumpirma ang frequency. Kapitan, ang mga barko sa paligid ay abala sa pakikipag-ugnayan sa kani-kanilang head office. Isang container ship ng Maersk ang inutusang bumalik na. Ang tensyon ay biglang bumalot sa tulay. Sa likod ko,
Ang mga bantay ay nagpipigil ng hininga at ang tiga-timon ay pinagpapawisan ang mga kamay. Lahat sila ay naghihintay sa aking desisyon. Itunog ang general alarm, sabi ko. Lahat ng tripulante, magtipon sa tulay. Ngayon din, sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa ibaba. Isa-isa, umakyat ang mga tripulante sa tulay. Ang ilan ay inaantok pa, habang ang iba ay bakas ang pag-aalala. Wala pang 10 minuto. Ang lahat ng 22 na tripulante ay naroon na. Ipaliwanag ko ang sitwasyon. Panimula ko. 1 oras na ang nakalipas. Binomba ng Amerika at Israel ang Iran. Nagdeklara ang Iranian Revolutionary Guard ng blockade sa kipot ng Hormuz. Bulungan ang kumalat sa mga tripulante. Ang ating kasalukuyang posisyon ay sa Ras Tanura. Puno tayo ng kargang langis. 300 milya ang layo natin sa Hormuz. Si Chief Engineer Ernesto Ernie de la Cruz, isang veterano na halos 30 taon nang namamahala sa makina, ay nagtanong, mayroon na po bang utos mula sa head office sa Makati? Wala pa, sagot ko. 9:00 pa lang ng umaga sa Maynila ngayon. Siguradong makakatanggap tayo ng tawag anumang oras. Ngunit baka kailanganin nating magdesisyon bago pa man iyon. Si Paolo Gomez, ang aming third mate, na 21 taong gulang at 3 taon pa lang sa serbisyo, ay nanginginig ang boses na nagsalita. Kapitan, paano tayo dadaan kung sarado na ang kipot? Hindi po ba mas mabuting maghintay na lang tayo? Kung maghihintay tayo, gaano katagal? Ganti ko. 1 linggo? 1 buwan? Hanggang matapos ang gyera? Natahimik ang buong tulay. Ramdam ng lahat ang bigat ng aking mga salita. Si Rodi, ang aming chief steward, ay nagsalita. Naaalala niyo ba ang nangyari noong 2020? May mga barkong na-trap sa Persian Gulf ng 3 buwan. Bakas sa kanyang boses ang pag-aalala. Limitado ang ating pagkain, tubig at krudo. Tama siya. Ang supply ng barkong ito ay para lamang sa 1 buwan. Ayon sa anunsyo mula sa Marina, mayroong 37 barkong Pilipino sa Persian Gulf. Lahat kami ay may parehong problema. Si Kiko, ang aming tagaluto, ay mahinang nagtanong, Kapitan, ano po ang nasa isip ninyo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang silangang abot-tanaw ay unti-unti nang nagliliwanag. Malapit nang sumikat ang araw. May isang bagay akong natutunan sa mahigit 20 taon kong paglalayag, sabi ko. Sa dagat ang timing ang lahat. Ang bintana ng oportunidad ay mabilis na nagsasara. Itinuro ni Jose ang radar. Kapitan, mahigit 100 barko ang nasa loob ng Persian Gulf. Lahat sila ay susubukang lumabas. Ngunit 10 kilometro lamang ang lapad ng kipot. Kaya nga kailangan nating magmadali at magdesisyon. Patuloy ko, bago pa man tuluyang maipatupad ang blockade. Kung gayon, ibig niyo pong sabihin ay aalis na tayo ngayon? Mabigat ang boses na tanong ni Chief Ernie. Hindi pa ako nakakapagpasya, sagot ko. Ngunit kailangan nating pumili. Mananatili ba tayo rito at magmamasid sa sitwasyon? O, huminto ako sandali. Tatakas ba tayo ngayon habang hindi pa ganap na sarado ang kipot? Noon, tumunog ang satellite phone. Galing sa head office sa Makati. Boses ng aming operations manager ang narinig ko. Kapitan Santos, alam nyo na ba ang sitwasyon? Opo, sir. Naka-general alarm na po ang lahat ng tripulante, sagot ko. Magaling. Kasalukuyan kaming may emergency meeting dito, bahagyang naputol ang boses ng manager. Maraming boses ang naririnig ko sa background. Kakatanggap lang namin ng advisory mula sa Marina na nagrerekomenda ng pag-iwas sa paglalayag malapit sa Hormuz. Manatili kayo sa inyong posisyon. Manatili? Gaano po katagal? Tanong ko. Hanggang sa huminahon ang sitwasyon
Hindi lang naman kayo ang barko natin dyan. May 3 pa tayong tanker sa Persian Gulf. Lahat sila ay inutusan naming maghintay. Tumingin ako sa radar screen. Ang mga kalapit na barko ay gumagalaw. Ang ilan ay patungong Hormuz, ang iba ay sa kabilang direksyon. Sir, ang mga barko ng ibang bansa ay kumikilos na. Ang Maersk ay pabalik. Pero isang tanker ng Shell ang patungo na sa Kipot. May sarili tayong patakaran. Ang kaligtasan ng tripulante ang pinakamahalaga. Matigas ang boses ng manager. Paano kung makasagupa kayo ng mga patrol boat ng Iran habang pilit kayong tumatawid? May punto siya. Ngunit ang aking kalooban ay puno ng pag-aalinlangan. Opo, sir. Mananatili kami sa aming posisyon. Pagkababa ko ng telepono, sinabi ni Jose, Kapitan, ayon sa monitoring namin sa VHF, isang tanker ng Britanya ang naghahanda ng umalis. Aalis sila patungong Hormuz sa loob ng 1 oras. Anong bilis nila? Tanong ko. Maximum speed daw, 15 knots. Ang barkong ito, kahit puno ang karga, ay kayang umabot ng 16 knots. Kung 300 milya ang layo ng Hormuz, aabutin kami ng 20 oras para makarating. Kung aalis kami ngayon, makakalabas kami ng Kipot kinabukasan ng gabi. Si Miguel ay maingat na nagsalita. Kapitan, sabi po ng opisina, maghintay tayo. Alam ko, sagot ko. Pero tayo ang may hawak ng desisyon dito. Kapag ang isang 300,000 toneladang tanker ay nasa panganib, ang desisyon sa genpang lugar ng pangyayari ang dapat manaig. Tumango si Chief Ernie. Tama po kayo. Hindi nila naiintindihan dyan sa opisina kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon dito. Tumingin akong muli sa labas. Ang silangan ay lalo pang nagliliwanag. 3:30 ng umaga. Jose, i-double check ang lahat ng kagamitan sa deck. Kumpirmahin kung handa na tayong umalis. Utos ko. Ernie, kumusta ang makina? Handa na po kami anumang oras, Kap. Mabilis na sagot ni Ernie. Sige, lahat bumalik sa kanilang pwesto. Magkita-kita tayong muli sa loob ng 1 oras, utos ko. Sa panahong iyon, gagawa na ako ng pinal na desisyon. Isa-isang umalis ang mga tripulante sa tulay. Si Jose na lang ang natira. Kapitan, seryoso po ba kayong aalis? Hindi ko alam. Tapat kong sagot. Pero, kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, baka matrap tayo rito ng 3 buwan at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa panahong iyon. Habang nakatingin sa radar, sinabi ni Jose, kung anuman ang maging desisyon nyo, Kap, susunod kami. 15 taon na tayong magkasama sa paglalayag. Nagpapasalamat ako sa kanyang mga salita. Noon, isang tensyonadong boses ang narinig mula sa VHF. Mayday! 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 Isang boses na sumisigaw sa Ingles. Tinamaan ang isang tanker sa hilagang pasukan ng Kipot ng Hormuz. Paulit-ulit, inaatake ang barko namin. Nanigas ang hangin sa tulay. Inayos ni Jose ang frequency. Kinukumpirma ang coordinates. Malapit sa Musandam Peninsula, 10 milya mula sa pasukan ng Kipot ng Hormuz. Ano ang lagay ng barkong tinamaan? Tanong ko. Isang ibang boses ang sumagot mula sa radyo. Ito ang Omani Coast Guard. 20 tripulante ng tinamaang barko, kasalukuyang sinasagip. Ang katawan ng barko ay lumulubog na. Inilatag ko ang navigation chart. Ang pinakamakitid na bahagi ng Kipot ng Hormuz ay 10 kilometro lamang. At ang daanan na may sapat na lalim ay nasa 6 na kilometro lamang. Lahat ay sakop ng teritoryo ng Iran. Ang lugar ng pag-atake ay eksakto sa pasukan nito. Binuod ni Miguel ang mga naririnig niyang komunikasyon. Kapitan,
Ayon sa ulat na natanggap ng UK Maritime Trade Operations, 4 na barkong sibilyan ang inatake malapit sa Hormuz. 4? Gulat na tanong ni Jose. Opo, isa ang lumulubog at ang iba pa ay nasira at pabalik na. Nanginginig ang boses ni Miguel. May mga nasawi raw. Tumingin ako sa orasan. 3:55 a.m. Ilang oras pa lang mula nang magsimula ang airstrike. Pero ganito nakagulo. Hindi lang babala ang ginagawa ng Iranian Revolutionary Guard. Gumagamit na sila ng dahas. Muling tumunog ang satellite phone. Galing sa head office. Boses na ito ng direktor ng kumpanya. Kapitan Santos, narinig mo ba? May barkong tinamaan sa Hormuz. Opo, sir. Kakamonitor lang po namin. Huwag na huwag kayong aalis. Matigas na sabi ng direktor. Manatili kayo diyan. Ito ay isang utos. Parehong utos ang ibinigay sa lahat ng ating barko. Naputol ang tawag. Tumingin ako sa radar screen. Ang mga barkong kanina'y gumagalaw ay kitang-kitang bumabagal. Lahat sila ay naghihintay. Pati ang tanker ng Britanya na patungong Hormuz ay bumagal na rin. Kapitan, mahinang sabi ni Jose, kailangan na po nating magdesisyon. Tama siya. Ang sitwasyon ay mas mabilis na lumalala kaysa sa inaasahan. Inutusan kami ng opisina na maghintay. Pero tama ba ang maghintay? Makakatagal ba kami rito ng 3 buwan? Paano kung lalo pang lumala ang sitwasyon? Sa kabilang banda, ano ang mangyayari kung aalis kami ngayon? Tiyak na may mga patrol boat ng Iran sa Hormuz. Kahit tumakbo sa maximum speed ang isang 300,000 toneladang tanker, lambinan na islang iyon. Ang mga patrol boat ay kayang tumakbo ng higit sa 40 knots kung maabutan kami. Tapos, ang laro, ngunit may isang variable. Nasa maagang yugto pa lang tayo ng krisis. Ang militar ng Iran ay tiyak na abala sa pagtugon sa biglaang airstrike. Kahit nagdeklara sila ng blockade, kailangan nila ng oras para mag-set up ng isang ganap na sistema ng kontrol. Kung hindi ngayon, bukas o sa makalawa, mas matibay na harang na ang kanilang ilalagay. First mate, sabi ko, kumpirmahin ang pinakabagong ulat ng panahon, ang agos at taas ng alon sa kipot ng Hormuz. Lahat. Kalmado ang boses ko. Second mate, kalkulahin ang pinakamainam na ruta para sa pinakamabilis na pagtawid sa kipot. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Kapitan, ibig sabihin, hindi pa ako nagpapasya, sabi ko. Pero kailangan nating maghanda para sa lahat ng posibilidad. Tumango si Jose at nagsimulang magtrabaho. Noon mismo, muling tumunog ang radyo para sa lahat ng barko. Ito ang US Navy Fifth Fleet. Ang lugar malapit sa kipot ng Hormuz ay kasalukuyang nasa danger level red. Hindi inirerekomenda ang solong paglalayag ng sibilyan. Ang mga barkong nangangailangan ng escort, makipag-ugnayan sa Channel 16. Tumingin sa akin si Jose. Escort ng US Navy? Gaano katagal iyon? Tanong ko. Aabuti ng hindi bababa sa 2 araw. Kinalkula ni Jose. Hihintayin ang escort, magsasama-sama sa ibang barko para bumuo ng convoy. Pinakamaaga na ang 3 araw bago makaalis. 3 araw. Ano ang magbabago sa loob ng 3 araw? Baka mas marami pang barko ang atakihin o baka magsimula ng magtanim ng mga mina sa dagat ang Iran o baka naman magsimula na ang negosasyon. Bumukas ang pinto ng tulay at pumasok si Chief Ernie. Kapitan, nakuha ko na ang opinyon ng lahat sa engine room. Ano ang sabi nila? Hati po. Ang mga mas bata ay gustong umalis na. May maliliit na anak na naghihintay sa kanila.
Ang mga mas senior ay gustong manatili para sa kaligtasan, tapat na sabi ni Ernie. Natural na reaksyon. Ako mismo ay may 10 taong gulang na anak na babae. Nangako ako sa asawa ko na pagkatapos ng biyaheng ito, lilipat na ako sa trabaho sa lupa. Ang mga taga-deck, tanong ko. Kasalukuyan pong kinukuha ni Jose ang kanilang opinyon, sagot ni Miguel. Gumuhit ako ng linya sa navigation chart. Mula Ras Tanura hanggang Hormuz. Mula Hormuz hanggang Gulf of Oman at papuntang Indian Ocean. Kinalkula ko sa isip ko ang panganib sa bawat seksyon. Ipinakita ni Miguel ang kanyang mga kalkulasyon. Kapitan, kung aalis tayo ngayon, papasok tayo sa Kipot bukas ng gabi. Bandang alas 11. Base po iyan sa maximum speed natin. Pagtawid sa gabi, bulong ko. May pros and cons po, sabi ni Jose. Maaaring mas kaunti ang aktibidad ng mga patrol boat ng Iran, pero mas madali rin tayong makita dahil sa laki natin. Lalabas pa rin tayo sa radar nila. Tama siya. Walang paraan para itago ang isang 300,000 toneladang barko. Kahit patayin ang AI's Automatic Identification System, lalabas pa rin kami bilang isang malaking tuldok sa radar. Dumating ang bosun, pinuno ng mga taga-deck. Kapitan, narito po ang opinyon ng deck crew. Sa 22 na miyembro, 7 ang pabor sa pag-alis. 7 ang gustong maghintay. Ang dahilan ng mga tutol ay dahil delikado. Natural lang iyon, sabi ng bosun. Pero kailangan nyo rin pong pakinggan ang opinyon ng mga pabor. Anong opinyon iyon? Kung palalampasin natin ito, wala nang susunod na pagkakataon, mabigat ang boses ng bosun. Naalala ko noong 2020, natrap din ako sa Persian Gulf. Naubos ang pagkain, naging rasyon ang tubig. Isa sa mga kasama naming seaman ay nasiraan ng bait. Kinailangan siyang i-airlift ng helicopter. Isang mabigat na kwento. Ang mental health ng mga tripulante ay kailangan ding isaalang-alang. Tumingin ako sa orasan. 4 a.m. Kailangan kong magdesisyon sa loob ng 1 oras. Kailangan naming umalis kasabay ng high tide. Kapitan, mahinang sabi ni Jose, huwag niyo pong solohin ang desisyon. Kasama niyo kami sa responsibilidad na ito. Nagpapasalamat ako sa kanyang mga salita. Ngunit ang huling responsibilidad ay nasa akin bilang kapitan. Kinuha ko ang satellite phone. Tatawagan ko ba ulit ang opisina? O kikilos ako base sa sarili kong pagpapasya? Noon, isa pang balita ang pumasok mula sa VHF. Breaking news mula sa Wall Street. Isang supertanker na pag-aari ng Pilipinas ang nakumpirmang naglalayag sa high speed patungo sa kipot ng Hormuz. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Sandali, itinaas ko ang volume ng VHF. Isang VLCC tanker na pinaniniwalaang pag-aari ng isang kumpanya sa Pilipinas ang umalis sa Ras Tanura, Saudi Arabia. Kasalukuyan itong naglalayag patungong Hormuz. Hindi pa nakukumpirma ang pangalan ng barko. Mabilis na tiningnan ni Jose ang radar. Kapitan, may isang malaking barko sa timog silangan natin, 60 milya ang layo. Bilis ay 6 knots. Patungong hilagang silangan, makikilala ba ang pangalan? Naka-off ang AIS niya. Pero base sa laki at bilis, siguradong isang fully loaded na tanker iyon. Pinagmasdan ko ang agos ng barkong iyon. Walang alinlangan, diretso ang takbo nito. May isang taong nakagawa na ng desisyon. Binaliwala ang utos ng opisina, hinarap ang panganib, at pinili ang paglusot. Baliw, bulong ni Miguel. Sa ganitong sitwasyon, sasalungat siyang mag-isa. Hindi, sabi ni Jose. Iyon ang tama. Ang kapitan sa barkong iyon ang nagdesisyon. Mas alam niya ang sitwasyon kaysa sa mga taong nasa lupa na utos lang ng utos. Tama siya. Iyon din ang pinoproblema ko. Kinuha ko ang satellite phone. Nagdial ako pero huminto. Kung tatawag ako sa opisina, ano ang sasabihin nila? Uutusan lang ulit akong maghintay.
Kapag nangyari iyon, kailangan kong sumunod at maghintay rito ng 3 buwan. Ngunit kung aalis ako ng hindi tumatawag, iyon ay insubordination. Maaaring bawiin ang aking lisensya bilang kapitan. Ang karerang binuo ko sa loob ng 15 taon ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ipinatong ni Jose ang kanyang kamay sa aking balikat. Kapitan, naaalala niyo po ba? Noong 20 taon na ang nakalipas. Noong third mate pa lang ako, nasalubong natin ang isang bagyo at binago niyo ang ruta. Sabi ng opisina, sundin ang schedule. Iba ngayon. Pareho lang po, matigas na sabi ni Jose. Noon, tama ang desisyon niyo at tayo lang ang barkong hindi nasira. Ang ibang barko na sumunod sa schedule ay nagtamo ng pinsala. Tumingin ako sa labas. Ang silangan ay namumula na. 30 minuto na lang bago sumikat ang araw. Tipunin ulit ang mga tripulante, sabi ko. Magbobotohan tayo. Magbobotohan po? Gulat na tanong ni Miguel. Oh, sa demokratikong paraan, sabi ko. Aalis o maghihintay. Kung ano ang manalo sa boto, iyon ang susundin natin. 10 minuto ang lumipas, ang 22 na tripulante ay muling nagtipon sa tulay. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. May 2 pagpipilian tayo ngayon. Una, sundin ang utos ng opisina at manatili rito, ligtas. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Pangalawa, umalis ngayon din at subukang lusutan ang Hormuz. Mapanganib. Pero bukas, maaari na tayong pauwi sa Pilipinas. Kumalat ang bulungan. Magbobotohan tayo, patuloy ko. Kasama ako, 22 tayo. Itaas ang kanang kamay kung pabor sa pag-alis, kaliwang kamay kung pabor sa paghihintay. Ilang sandali ng katahimikan. Si Chief Ernie ang unang nagtaas ng kanang kamay. Pabor ako sa pag-alis. Kung palalampasin natin ito, wala nang susunod na pagkakataon. Nagtaas din ng kamay si Jose. Pabor din ako. Ayokong mabulok dito. Isa-isa, nagsimulang magtaasan ang mga kamay. Nauna ang mga mas batang tripulante at sumunod ang mga mas senior. Ang huling resulta, laban sa 4, napakalaki ng lamang ng mga gustong umalis. Huminga ako ng malalim. Sige, maghanda sa pag-alis. Noon mismo, tumunog ang satellite phone mula sa presidente ng kumpanya, Kapitan Santos. Nakita mo ba ang balita sa Wall Street Journal? Isang tanker daw ng Pilipinas ang patungong Hormuz. Huwag mong sabihing barko mo iyon? Hindi po sir, sagot ko. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag ang presidente. Huwag na huwag kang gagawa ng ganyang kalokohan. Naglabas na ulit ng warning ang Marina. Sir, sabi ko, maaari po ba akong magtanong ng isa? Ano iyon? Kung lumala po ang sitwasyon at matrap kami rito ng 3 o 6 na buwan, ano po ang plano ninyo? Ang pagpapalit ng tripulante, ang supply namin, ang 2.8 milyong bariles ng langis na karga namin. Kailan po makakarating sa Pilipinas? Kalmado ang boses ko. Natahimik sandali ang presidente. Pag-iisipan nating iyan mamaya. Hindi po ito isang bagay na maaaring ipagpaliban. Matigas kong sabi. Kailangan pong magdesisyon ngayon. Hindi ninyo marahil naiintindihan dyan sa lupa kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon dito. Kapitan Santos, sinusway mo ba ang utos ko? Desisyon po ito ng nasa Genpao, sagot ko. Ayon sa maritime law, ang kapitan ay may karapatang gumawa ng sariling desisyon para sa kaligtasan ng barko at ng mga tripulante. Batas pa ba ang pag-uusapan natin ngayon? Tumaas ang boses ng presidente. Sir, bumaba naman ang boses ko.
15 taon na po ako sa barkong ito. Mahigit 100 beses ko nang binaybay ang rutang ito. Ngayon, ang pagkakataon namin. Bukas, huli na ang lahat. Isang mahabang katahimikan. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng Presidente, Kapitan Santos. Kung may mangyaring masama, responsibilidad mo iyan. Naiintindihan ko po. Paano mo ipapaliwanag sa mga tripulante? Nagbotohan na po kami. Sa 22 na miyembro, 20 ang pabor sa pag-alis. Nagbotohan, tila hindi makapaniwalang sabi ng presidente. Akala mo ba sa demokrasya pinapatakbo ang barko? Hindi po. Pero buhay ng mga tripulante ang nakataya. Naisip kong dapat kong pakinggan ang kanilang opinyon. Muling katahimikan. Sa huli, bumuntong hininga ang presidente at nagsalita, sige, pero hindi ito opisyal na pahintulot mula sa kumpanya. Sariling desisyon mo iyan. Naiintindihan ko po. Bumalik kayo ng ligtas. Bahagyang lumambot ang boses ng presidente. Ang anak mo, 10 taong gulang na, di ba? Sa susunod na buwan na ang kaarawan niya. Naramdaman kong nagbara ang lalamunan ko. Opo. Salamat po sa pag-alala. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Wala nang atrasan sa desisyong ginawa ko. Kapitan, sabi ni Jose, handa na po kaming umalis. Ang makina po, handa na sa maximum power, ulat ni Ernie. Sapat ang krudo. Nasa pinakamagandang kondisyon ang mga makina. Ang deck crew, handa nang itaas ang angkla, sagot ng bosun. Tumingin ako sa orasan. 5 a.m. 20 minuto bago sumikat ang araw. Sige, lahat sa kani-kanilang pwesto. Nagsimulang kumilos ang mga tripulante. Isang team na 15 taon kong sinanay. Bawat isa ay pumunta sa kanilang pwesto at nagsimula sa paghahanda sa pag-alis. Umupo ako sa upuan ng kapitan. Sa susunod na 20 oras, babantayan ko ang lugar na ito hanggang sa makatawid kami sa Hormuz. First mate, final check sa ruta. Check na po, sagot ni Jose. Mula Ras Tanura hanggang Hormuz, 312 nautical miles. Estimated time of arrival, 19 hours and 30 minutes. Papasok tayo sa Kipot bukas, bandang 1:00 ng madaling araw. Say, itaas ang angkla. Itaas ang angkla. Narinig ko ang ugong ng windlass. Ang 300,000 toneladang higanteng barko ay dahan-dahang gumalaw. Mula sa kabilang panig ng abot tanaw, sumisikat na ang araw. 3 oras pagkatapos umalis, binabaybay namin ang Persian Gulf patungong Hilagang Silangan. Bilis, 10 knots. Ang maximum speed namin na puno ang karga. Nagdala si Jose ng kape. Kapitan, kape po. Siguradong hindi pa kayo natutulog? Salamat. Uminom ako ng mainit na kape. Lumilinaw ang aking isip. Sa radar screen, makikita ang mga barko sa paligid namin. Karamihan ay nakatigil o mabagal na gumagalaw. Halos walang barkong tumatakbo ng buong bilis tulad namin. Kapitan, nasaan na kaya ang tanker na nauna sa atin? Tanong ko. Kinalkula ni Miguel. Sa ngayon, siguro mga 100 milya na lang ang layo nila sa Hormuz. 6 na oras silang nauuna sa atin. Sinubukan niyo bang kontakin? Naka-off po ang AIS kaya hindi namin alam ang pangalan. Pero ilang beses na naming tinawagan sa VHF. Walang sagot. Natural lang yon. Kahit ako, hindi sasagot. Ang pinakamagandang diskarte ay ang hindi mapansin. Umakyat ang boson sa tulay. Kapitan, tapos na po ang inspeksyon sa deck. Normal ang pressure ng kargamento. Walang problema sa drainage system. Kumusta ang mga tripulante? Kinakabahan pero okay lang po, nakangiting sabi ng bosun.
Mas gusto na raw nilang may ginagawa kaysa nakatunganga at naghihintay. Naiintindihan ko. Mas panatag ang pakiramdam ng isang tao kapag kumikilos kaysa naghihintay sa isang ditiyak na sitwasyon. 10 a.m. May pumasok na tawag sa VHF sa barkong Pilipino. Ito ang US Navy Fifth Fleet. I-report ang inyong kasalukuyang posisyon at destinasyon. Tumingin sa akin si Jose. Kinuha ko ang mikropono. Fifth Fleet. Ito ang Philippine-flagged VLCC Perlas ng Silangan. Kasalukuyan kaming patungo sa kipot ng Hormuz. Perlas ng Silangan. Ang kipot ng Hormuz ay kasalukuyang nasa danger level red. Hindi inirekomenda ang solong paglalayag na walang escort. Naiintindihan namin, ngunit ipagpapatuloy namin ang paglalayag. Ilang sandali ng katahimikan. Nirerespeto namin ang desisyon ng inyong barko. Ang aming P-1 Poseidon aircraft ay nagpapatrolya sa kipot. Sa kaso ng emergency, makipag-ugnayan sa Channel 16. Salamat, Fifth Fleet. Natapos ang komunikasyon. Mabuti na lang at alam ng US military ang aming presensya. Umakyat si Chief Ernie sa tulay. Kapitan, handa na po ang tanghalian sa engine room. Wala akong oras kumain ngayon. Kailangan niyong kumain. Matigas na sabi ni Ernie. Mahigit 20 oras pa tayong tatakbo. Kung hindi kayo kakain ngayon, bibigay kayo mamaya. Tama siya. Inakyat ang nilagang baka at kanin na niluto ng aming kusinero. Simpleng pagkain, pero mainit. Kumain na ba ang lahat ng tripulante? Tanong ko. Opo. Nagpalitan na po sila, sagot ng bosun. Mataas pa rin ang morale. Ang mga mas bata, excited pa nga raw. Parang isang adventure daw. Napangiti ako ng mapait. Adventure? Kung magtagumpay, adventure. Kung pumalpak, aksidente. Magtatagumpay po tayo, sabi ni Ernie na puno ng kumpiyansa. Tiwala po kami sa inyo, Kapitan. Naramdaman ko ang bigat ng tiwalang iyon. 4 p.m. Nagulat si Miguel. Kapitan, may isang barko sa unahan natin. 100 milya ang layo na huminto. Ang tanker na nauna sa atin? Mukhang ganoon nga po. Naging 0 ang bilis niya. Kinabahan ako. Bakit huminto? Kinukumpirma pa po. Inikot ni Jose ang mga channel sa VHF. Ilang sandali pa, narinig ang broadcast ng UK Maritime Trade Operations. Isang tanker sa hilagang pasukan ng Hormuz sa coordinates N26.5, E56.2 ang pinahinto ng mga patrol boat ng Iran. Kasalukuyan daw na may negosasyon. Pinahinto, bulong ni Miguel. Minarkahan ko ang posisyong iyon sa chart. 60 milya mula sa pasukan ng Hormuz. 140 milya pa ang layo namin doon. Sa bilis namin, darating kami doon sa loob ng 9 na oras. Kapitan, mahinang tanong ni Jose. Tuloy pa po ba tayo? Tumingin ako sa radar. May ilang maliliit na tuldok sa paligid ng tanker na iyon. Mga patrol boat. Panatilihin ang bilis, sagot ko. Sa loob ng 9 na oras, maaaring magbago pa ang sitwasyon. Ngunit sa loob ko, kinakabahan ako. Tama, kaya ang naging desisyon ko. 8 p.m., tahimik ang gabi. 70 milya na lang ang layo namin sa pinahintong tanker. Isang magandang balita ang narinig mula sa VHF. Ang mga patrol boat ay umalis na mula sa pinahintong tanker. Ipinagpapatuloy na nito ang paglalayag. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa tulay. Salamat naman, sabi ni Miguel. Bakit kaya sila pinalaya? Nagtatakang, sabi ni Jose. Inspection siguro, paliwanag ko. Tiningnan ang mga dokumento, ininspeksyon ang kargamento, binigyan ng babala at pinalaya. Ibig sabihin, hindi pa ito yugto ng total blockade. Kung gayon,
Makakadaan din po tayo? Puno ng pag-asang tanong ni Miguel. Malamang dadaan tayo sa inspeksyon, sagot ko. Pero kung kumpleto ang ating mga papeles, may posibilidad na palusutin tayo. Kinuha ni Jose ang folder ng mga dokumento. Bill of lading, cargo manifest, crew list, voyage permit. Lahat po ay handa. Mabuti. Para sigurado, mayroon ba tayong tripulante na marunong mag-Persian? Si Leo Valdez po, ang ating third engineer. Nag-aral daw po ng Persian sa kolehiyo, sabi ni Ernie. Pakyatin mo siya rito. Ngayon din. Pagkalipas ng 10 minuto, umakyat ang 28 taong gulang na si Leo. Kapitan, pinapatawag niyo raw po ako? Marunong ka bang mag-Persian? Opo. Nag-major po ako niyan sa kolehiyo. Nag-aral din po ako sa Iran ng 1 taon bilang exchange student. Perpekto, sabi ko. Kung pahintuin tayo ng mga patrol boat ng Iran, ikaw ang tagapagsalita. Kaya mo ba? Namutla ang mukha ni Leo. Ako po, huwag kang kabahan. Ipakita mo lang ang mga dokumento at sagutin ang kanilang mga tanong. Tinapik ko ang kanyang balikat. Tayo ay sibilyan. Wala tayong kinalaman sa gira. Sige po, nanginginig na sagot ni Leo. 10 p.m. 40 milya na lang ang layo namin sa pasukan ng Kipot ng Hormuz. 3 oras na lang, papasok na kami. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na tuldok sa radar. Kapitan, may mga high-speed craft sa unahan, ulat ni Miguel. 3 sila sa bungad ng Kipot. Mukhang nagpapatrolya, gaya ng inaasahan. Panatilihin ang bilis. Lumapit tayo ng normal. Ang AIS po, itatago ba natin? Tanong ni Jose. Huwag, hindi natin kailangang magtago. Tayo ay isang lehitimong commercial vessel. Palapit na ang hating gabi. Palapit ng palapit ang mga patrol boat. Sa layong 10 milya, 2 sa mga ito ang humarap sa aming direksyon. Ayan na sila, bulong ni Jose. Isang boses sa Persian ang narinig mula sa VHF. Isinuot ni Leo ang headset at nakinig. Kapitan, utos na huminto. Ihinto raw po ang makina. Sige. Tinawagan ko ang engine room. Ernie, maghanda sa paghinto. Ngayon po, gulat na tanong ni Ernie. Oo. Dito na magsisimula ang negosasyon. Ang 300,000 toneladang barko ay dahan-dahang bumagal dahil sa inertia. Inabot kami ng 2 minuto bago tuluyang huminto. 2 patrol boat ang lumapit sa magkabilang gilid namin. Tinutukan kami ng kanilang mga searchlight sa kanilang deck. Makikita ang mga sundalong armado. Muling nagsalita ang VHF sa Persian. Isinalin ni Leo. I-report daw po ang pangalan ng barko, destinasyon, at nilalaman ng kargamento. Sagutin mo. Utos ko. Sinimulang hawakan ni Leo ang mikropono at nanginginig na nagsalita sa Persian. May sagot mula sa patrol boat. Sabi po nila, aakyat sila para sa inspeksyon. Ibaba raw po ang hagdan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dito na magsisimula ang tunay na pagsubok. Ibaba ang hagdan. Utos ko. Inutusan ng bosun ang deck crew gamit ang intercom. Dumikit ang isang patrol boat sa gilid ng aming barko. 5 miyembro ng Iranian Revolutionary Guard ang nagsimulang umakyat sa hagdan. Lahat sila ay armado. Lahat manatiling kalmado. Sabi ko sa mga tripulante, wala tayong ginagawang masama. Makipagtulungan lang tayo sa normal na inspeksyon. Umakyat ang mga sundalong Iranian sa tulay. Tiningnan ng pinuno nila ang paligid. Base sa kanyang ranggo, mukha siyang kapitan. Binati siya ni Leo sa Persian. Nagulat ang opisyal at sumagot. Nag-usap sila sandali. Anong sabi niya? Mahina kong tanong. Gusto raw pong makita ang mga dokumento.
sagot ni Leo, at tinatanong niya kung bakit kami patungong Hormuz sa ganitong oras. Sabihin mo, ito ay isang normal na paglalayag. Galing kaming Saudi Arabia, nagkarga ng langis at pauwi sa Pilipinas, paliwanag ni Leo. Sinuri ng opisyal ang bawat dokumento, ang bill of lading, cargo manifest, crew list. Masusin niyang pinag-aralan ang mga ito. Muling may tinanong ang opisyal. Tumaas ang kanyang boses. Tinanong po niya kung bakit namin sinusubukang pumasok gayong sarado ang Hormuz. Ang lahat daw ng ibang barko ay naghihintay, salin ni Leo. Sabihin mo, nakuha namin ang permiso na umalis bago pa man ideklara ang blockade, sabi ko. At kami ay barko ng isang neutral na bansa, walang kinalaman sa gyera. Pilit na ipinaliwanag ni Leo. Mukhang hindi kumbinsido ang opisyal. May inutos siya sa kanyang mga tauhan. 2 sundalo ang lumabas ng tulay. Mukhang hahalughugin nila ang barko. Kapitan, kinakabahang bulong ni Jose. Hindi po kaya ito delaying tactic? Baka gusto lang nila tayong pigilan dito. Iyon din ang nasa isip ko. Pero hindi ko ipinakita sa aking mukha. Lumipas ang 30 minuto. Bumalik ang mga sundalo. Nagulat sila sa kanilang opisyal. Tumango ang opisyal at may sinabi na kumpirma na raw po nila ang kargamento, salin ni Leo. Pero ang pahintulot para dumaan ay kailangang makuha mula sa Tehran. Tehran! Gulat kong tanong. Kung gayon, hanggang kailan kami maghihintay? Tinanong ni Leo. Nagkibit balikat ang opisyal. Hindi raw po niya alam, malungkot na sabi ni Leo. Maaaring abutin ng ilang araw o ilang linggo dahil giyera raw ngayon. Ito ay isang epektibong pag-aresto. Mabilis na umikot ang isip ko. Hindi ako maaaring sumuko rito. Leo, mahina akong sabi. Sabihin mo sa opisyal, may 22 tripulante ang barkong ito na kailangang umuwi sa Pilipinas. Lahat kami ay may pamilyang naghihintay. Gusto lang naming umuwi ng mapayapa. Wala kaming problema sa Iran. Dahan-dahan at puno ng emosyon na nagsalita si Leo. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng opisyal. May sinabi ang opisyal. Biglang lumiwanag ang mukha ni Leo. Kapitan, sabi po niya, susubukan niyang itanong sa kanyang superior, sabi ni Leo. Tatawag daw po siya sa radyo ngayon. Nakakita kami ng Pag-asa. Kinuha ng opisyal ang kanyang radyo at nagsimulang tumawag. Isang mahabang pag-uusap. Pagkalipas ng 10 minuto, ibinaba ng opisyal ang radyo. Komplikado ang kanyang ekspresyon. At may sinabi siya kay Leo. Huminga ng malalim si Leo. Kapitan, nanginginig ang kanyang boses. Ano ang nangyari? Tanong ko. May pahintulot na po tayong dumaan. Tila hindi makapaniwalang sabi ni Leo. Pero may kondisyon. Kondisyon? Kailangan daw po nating umalis ngayon din at ganap na makalabas ng kipot sa loob ng 1 oras. Paliwanag ni Leo. Kung lumampas tayo ng 1 oras, pasasabugin daw po nila tayo. Bumalik ang tensyon sa tulay. 1 oras. Ang lapad ng kipot ng Hormuz ay 50 kilometro o mga 27 nautical miles. Para makalabas sa loob ng 1 oras, kailangan naming tumakbo ng higit sa 2 petopnots, kinalkula ni Jose. Ngunit ang aming maximum speed ay 16 knots lang. Imposible. Alam iyon ng opisyal at kaya niya ibinigay ang ganitong kondisyon. Paraan niya ito para sabihing, hindi. Tinitigan ko ang opisyal. Tumingin din siya sa akin. May nabasa ako sa kanyang mga mata. Subukan nyo, kung kaya nyo. Binsigente bis, tinatanggap namin. Sabi ko, lahat ay napatingin sa akin. Kapitan, sigurado po ba kayo? Nag-aalalang, sabi ni Jose. Imposibleng tumakbo ng 27 knots ang isang 300,000 doon niladang tanker na puno ang karga. May paraan.
Mahina kong sagot. Tumango ako kay Leo. Sabihin mong tinatanggap natin. Nanginginig na nagsalita si Leo sa Persian. Tumaas ang kilay ng opisyal. May sasabihin sana siya, pero tumango na lang. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Nagsimulang bumaba sa hagdan ang mga sundalong Iranian. Huminto sandali ang opisyal. Nagsaludo siya. Sumaludo rin ako. Umalis ang mga patrol boat mula sa gilid ng aming barko. Ernie! Sigaw ko sa intercom. Engine room. Ihanda ang emergency power. Emergency power po? Narinig ko ang boses ni Ernie. Kapitan, para lang po iyon sa mga emergency. Masisira ang makina. Ito na ang emergency na iyon. Matigas kong sabi. I-full power lahat ng boiler. 1 oras lang ang ibinigay sa atin. Sige po, mabigat ang boses ni Ernie. Jose, kalkulahin ang pinakamaikling ruta gamit ang agos. Opo. Mabilis na gumuhit si Jose sa chart. Miguel, patayin lahat ng hindi kailangang kuryente. Ilaw, aircon, lahat. Propulsion at navigation equipment lang ang iwan. Opo. Bosun, lahat ng deck crew. Lumikas sa loob. Walang maiiwan sa deck. Sa bilis na ito, aabutin ng alon ang deck. Sunod-sunod ang mga utos. Nagmamadaling pumunta ang mga tripulante sa kani-kanilang pwesto. Tumingin ako sa orasan. 12:12 a.m. Timon, todo abante, todo abante. Ulit ng tiga-timon. Mula sa engine room, umugong at tumaas ang tunog ng makina. Iba sa dati, parang isang sigaw. Nagsimulang manginig ang barko. Tumingin ako sa speed gauge. 10 knots. 12. 15 knots. Ernie, kaya pa ba? Pinipilit po. Halos hindi marinig ang boses ni Ernie sa ingay ng makina. Nasa danger zone na ang pressure ng boiler. Pero itinutuloy ko. 15 knot. No 11 knots. Malakas na yumanig ang barko. Nagkalampagan ang mga gamit sa tulay. Hindi pa kailanman tumakbo ng ganito kabilis ang barkong ito. Kapitan! Sigaw ni Miguel. May 2 barko sa unahan natin. 4 na milya ang layo. Tiningnan ko ang radar. Mga barkong nakatigil sa loob ng kipot. Hinaharangan ang aming daan. Kaya bang iwasan? Mabilis na kinalkula ni Jose. Posible po kung liliko tayo sa kaliwa. Pero lalabas tayo sa channel at mapupunta sa mababaw na bahagi. Ano ang lalim ng tubig doon? Ang draft po natin ay 21 metro, pero doon ay mga 24 metro, 3 metrong allowance. Delikado kung isasama ang alon, pero wala kaming pagpipilian. Timon, todo kaliwa. Malakas na tumagilid ang barko. Delikado ang biglaang pagliko sa ganitong bilis. Umugong ang katawan ng barko. Dinaanan namin ang mga nakatigil na barko ng napakalapit, 100 metrong distansya. Kitang-kita ang kanilang mga tulay. Siguradong gulat na gulat sila. Depth alarm, sigaw ni Miguel. Hayaan mo, sagot ko. Naramdaman kong tila sumayad ang ilalim ng barko sa sahig ng dagat. Ngunit nakalusot kami. Timon, ibalik sa dati. Muling tumagilid ang barko. Bahagyang bumagal. Bumalik sa 16 knots. Ernie, ibalik ang bilis. Ginagawa ko po ang lahat. Lalo pang lumakas ang sigaw ng makina. Parang sumisigaw ang buong barko. 11 knots. 11 knots. Kapitan, itinuro ni Jose ang chart. May problema po. Salungat ang agos. Ebb tide ngayon. Mula Persian Gulf palabas ng Gulf of Oman. Babawasan nito ang bilis natin ng mga 3 knots. Bumigat ang dibdib ko. Kahit tumakbo kami ng 18 knots, ang aktwal na bilis namin sa lupa ay 15 knots lang. Kung gayon, hindi tayo aabot sa 1 oras. Kinalkulan ni Jose. Opo, sa kasalukuyang bilis, lalampas tayo ng mga 10 minuto.
10 minuto. Bulong ko. Isang boses sa Persian ang narinig mula sa VHF. Isinalin ni Leo. Perlas ng silangan, sa kasalukuyang bilis ninyo, imposible kayong makalusot sa takdang oras. Huminto kayo agad. Muling lumitaw sa radar ang mga patrol boat ng Iran. Sinusundan kami. Kapitan, anong gagawin natin? Tanong ni Jose. Tumingin ako sa unahan. Madilim ang kipot ng Hormuz. Tuloy, sabi ko. Noon, isang alarm ang tumunog mula sa engine room. Kapitan, boses ni Ernie sa intercom. Lumampas na sa limitasyon ang pressure ng boiler number 1. Panganib ng pagsabog. Ibaba ang pressure. Kung gagawin ko po iyon, babagal tayo. Oras ng pagpapasya. Kung pananatilihin ang bilis, maaaring sumabog ang boiler. Kung babagalan, hindi kami aabot sa takdang oras. Tiningnan ko ang radar, 4 na patrol boat ng Iran ang nakapalibot sa amin. 1 milyang distansya, 3 minuto, aabutan na nila kami. Ernie, ihiwalay ang boiler number 1. Panatilihin ang maximum power. Gamit ang mga natitirang boiler, CFO, nagsimulang bumaba ang speed gauge. 18 knots, 17 knots, 16 knots. Hindi pwede, desperadong sabi ni Jose. Sa bilis na ito, muling narinig ang Persian sa VHF. Iba na ang boses ngayon, mas may autoridad. Namutla si Leo habang nagsasalin. Mula sa Naval Command. Perlas ng silangan, ihinto agad ang makina at sumuko. Ito na ang huling babala. Kung hindi susunod, gagamit kami ng dahas. Natahimik ang tulay. Tanging ang ingay ng makina ang maririnig. Kapitan, nanginginig na sabi ng boson. Huminto na po kaya tayo? Aatakihin nila tayo. Malapit na, bulong ko. Kaunti na lang, pero imposible po. Sigaw ni Miguel. Mathematically impossible. Tiningnan ko ulit ang chart. 15 milya pa bago makalabas sa kipot ng Hormuz sa kasalukuyang bilis. Aabutin kami ng higit 50 minuto. Tiningnan ko ang orasan. 45 minuto na mula nang umalis kami. 15 minuto na lang ang natitira. Imposible. Tama si Miguel. Mathematically impossible. Lalo pang lumapit ang mga patrol boat. Tinutukan kami ng kanilang mga searchlight. Isang warning tone ang narinig mula sa radyo. Radar lock on. Senyales na tinututukan na kami ng kanilang mga armas. Kapitan! Sabay-sabay na sigaw ng ilang boses. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakita ko ang mukha ng aking anak. Ano nga bang hiningi niya para sa kanyang ika-10 kaarawan? Bisikleta ba? Hindi. Isang set ng pangkulay. Gusto raw niyang maging pintor. Ano ang sabi ng asawa ko? Ito na ang huli mong biyahe, ha? Sa susunod, sa lupa ka na magtatrabaho. Iyon ang aming pangako. Ano ang sinabi ng presidente ng kumpanya? Responsibilidad mo iyan. Oo, responsibilidad ko. Ang buhay ng 22 tao ay nakasalalay sa aking desisyon. Naging mayabang ako sa 20 taon kong paglalayag. Akala ko kaya ko ang lahat, ngunit hindi ko kayang baluktutin ang batas ng kalikasan. Hindi pumanig sa amin ang agos. Nasa limitasyon na ang makina. Kung hihinto kami, ano ang mangyayari? Ikukulong kami sa Iran. 3 buwan, 6 na buwan, baka 1 taon. Pero mabubuhay kami. Ang mga tripulante at ako. Kung magpapatuloy kami, aatakihin kami. Kung tamaan ang tanker, sasabog ito. Ang 2.8 milyong bariles ng langis ay lilikha ng isang dagat ng apoy. Walang mabubuhay. Papunta na ang kamay ko sa intercom para utusan silang huminto. Noon, narinig ko ang boses ni Ernie. Kapitan, may idea po ako. Ano iyon? Pag-release po ng kargamento. Nagmamadaling sabi ni Ernie. Kung itatapon natin ang langis sa dagat,
mababawasan ang ating bigat. Kung gagaan ang barko, bibilis tayo. Napigil ko ang aking hininga. Pag-release ng kargamento, ang 2.8 milyong bariles ng langis. Isang kargamento na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong dolyar. Kapitan, hindi po natin pwedeng gawin iyan, sabi ni Jose. Environmental disaster po iyan at ang pinsala sa kumpanya. Buhay muna o pera? Sigaw ni Ernie. Tama siya. Ngunit kung magtatapon kami ng langis sa kipot ng Hormuz, isang napakalaking sakuna sa kalikasan ang mangyayari. Magiging international issue ito. Narinig ang countdown mula sa VHF. Sa Persian, 10, 9, 8. Magdesisyon na po kayo, sigaw ni Jose. 7, 6. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Sa kanilang mga mata, takot, pag-asa, tiwala. Number 4. Minulat ko ang aking mga mata. Hindi tayo magtatapon ng kargamento, matigas kong sabi. Maghanap tayo ng ibang paraan. Jose, sigaw ko. Nasaan eksakto ang borderline ng kipot ng Hormuz? Po, naguluhan si Jose. Borderline po, kung saan nagtatapos ang teritoryo ng Iran at nagsisimula ang teritoryo ng Oman. Mabilis na inilatag ni Jose ang chart. Dito po, sa unahan natin, kinalkula ko, 30 minuto sa kasalukuyang bilis. Wala nang saysay ang 1 oras na limitasyon. Len, natahimik ang VHF. Isang tensyonadong katahimikan. At muling umalingaw-ngaw ang Persian. Isinalin ni Leo, huling babala. Huminto kayo ngayon din. Kung hindi, Leo! Kinuha ko ang mikropono. Sabihin mo ito. Ginagamit namin ang aming karapatan sa innocent passage sa ilalim ng International Maritime Law. Kami ay isang commercial vessel na sibilyan at walang anumang masamang intensyon. Kung aatakihin ninyo kami, ito ay paglabag sa international law at mariing pro-protesta ng gobyerno ng Pilipinas. Nag-alinlangan si Leo. Kapitan, kung sasabihin ko po iyan, negosasyon ito ngayon, sabi ko. Nag-aalala rin sila sa opinyon ng mundo. Nanginginig na nagsimulang magsalita si Leo sa Persian. Isang mahaba at magalang na pangungusap. Huminto ang mga patrol boat. Marahil ay nakikipag-ugnayan sila sa kanilang headquarters. Ginamit ko ang pagkakataong iyon. Ernie, ang boiler number 2, nasa panganib din ba? Ang number 3 din po ay malapit na sa limitasyon. Magtiis ka pa ng 3 minuto, 3 minuto lang. Susubukan ko po. Tiningnan ko ang speed gauge. Hindi tumataas mula sa 16 knots. Kung ibabawas ang 3 knots ng agos, 3 knots lang talaga. Tiningnan ko ang chart. 8 milya pa hanggang sa border. 37 minuto. Masyadong matagal. Kapitan, mahinang sabi ni Jose, magbabago na po ang agos. Oras na para magpalit mula ebb tide patungong flood tide. Itinuro ni Jose ang tide table. Sa susunod na 10 minuto, hihina ang salungat na agos. At kapag nagsimula ang flood tide, pabor na sa atin. Oo, pero 20 minuto pa bago iyon. 20 minuto. Makakatagal ba kami? Muling narinig ang Persian mula sa VHF. Lumiwanag ang mukha ni Leo. Kapitan, kasalukuyan daw po silang nakikipag-usap sa kanilang mga nakatataas. Maghintay raw po tayo sandali. Gaano katagal? Magbibigay daw po sila ng sagot sa loob ng 10 minuto, pati 1 minuto. Sa panahong iyon, makakatakbo kami ng 2 milya. 6 na milya na lang hanggang sa border. Sige, panatilihin ang bilis. Binabantayan kami ng mga patrol boat habang sinusundan kami. Ngunit hindi sila umaatake. Lumipas ang 10 minuto. Pumasok ang signal sa VHF.
Nakinig si Leo. Naging seryoso ang kanyang mukha. Kapitan, tinanggihan po. Huminto raw po tayo ngayon din. Ang distansya hanggang sa border ay 4.5 milya na lang, sagot ni Miguel. Eksakto bago magbago ang agos. Tuloy, sabi ko. Kapitan! Sigaw ng bosun. Isang patrol boat ang papalapit sa ating unahan. Tiningnan ko ang radar. Totoo nga, isang barko ang sinusubukang harangan kami. Warning shot siguro iyan, sabi ni Jose. At mula sa patrol boat, isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ito sa dagat. 100 metro sa unahan namin. Tumalsik ang tubig. Kung hindi tayo hihinto, tila sumisigaw na sabi ni Miguel. Tumingin ako sa unahan. Sa dilim, malayo, nakita ko ang parola sa baybayin ng Oman. Ang border ay nasa kabila noon. Jose, mahina akong tanong. Kung makapasok tayo sa teritoryo ng Oman, ano ang mangyayari? Hindi na po tayo pwedeng sundan ng mga patrol boat ng Iran. Paglabag na po iyon sa soberanya ng Oman. Kung gayon, diretso lang tayo. Pero kung atakihin tayo bago pa man doon, hindi tinapos ni Jose ang kanyang sasabihin. Isa pang putok. Mas malapit ngayon. 30 metro sa unahan. Ang susunod. Sa amin, natatama. Ernie, sigaw ko sa intercom. Lahat ng boiler, emergency power, 10 segundo lang. Todo mo na. Kapitan, sasabog na po ito. 10 segundo lang. Pagkatapos noon, bahala na. Sipo, ang tunog ng makina ay naging isang nakakabinging sigaw. Parang sumisigaw ang buong barko. Niyugyog ang katawan nito. Nagkalat ang mga gamit sa sahig ng tulay. Ang pointer ng speed gauge ay tila nabaliw. 17 knots, 18 knots, 19 knots, 20 knots. Lagpas na tayo, sigaw ni Miguel. Mantanang taman apada, yung tangtai. Nagsimulang magbago ang agos. Mula sa lungat, naging pabor. Tinutulak na kami ng tubig. Ang aktwal na bilis namin ay umabot sa 23 knot. Isang bilis na hindi pa narating ng isang 300,000 toneladang tanker. Humalingaw-ngaw ang Persian mula sa VHF. Isang boses na puno ng galit. Nagbigay na po ng utos na magpaputok. Sigaw ni Leo. Mula sa mga patrol boat, nagsimulang umulan ng bala. Dapa! Sigaw ko. Tinamaan ng mga bala ang katawan ng barko. Narinig namin ang tunog ng bakal na pinapasok. Nabasag at nagkalat ang mga salamin sa bintana ng tulay. Ngunit hindi kami huminto. 1 milya na lang hanggang sa border. Sigaw ni Jose. Nagpatuloy ang putukan. Sa likuran, isang pagsabog. May tinamaan. May sunog. Sigaw mula sa intercom. Apulahin ang sunog sa likuran. Utos ko. Pero panatilihin ang bilis. Kalahating milya. Bilang ni Miguel. Huminto ang putukan. Nagsimulang bumagal ang mga patrol boat. Nakalagpas na tayo sa border. Sigaw ni Jose. Nasa teritoryo na tayo ng Oman. Isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa tulay. Nagyakapan ang mga tripulante. Lumingon ako sa likod. Ang mga patrol boat ng Iran ay nakatigil bago ang border. Tinututukan pa rin kami ng kanilang mga searchlight, ngunit hindi na sila sumusunod. Ernie, ibaba na ang power ng makina. Nabababa na po, narinig ko ang boses ni Ernie. Nasira po ang boiler number 3, pero kaya pa pong maglayag. Dahan-dahang bumagal ang barko. 20 knots, 18 knots, hanggang sa normal na kimtim knots. Naapula na po ang sunog sa likuran, ulat ng bosun. May pinsala sa isang bahagi ng deck. Pero ligtas po ang kargamento. Napaupo ako sa aking upuan. Nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan.
Kapitan, lumapit si Jose. Nagtagumpay po tayo. Tayo ang nagtagumpay. Sagot ko. Lahat tayo. Isang bagong signal ang pumasok sa VHF. Ingles na ngayon. Perlas ng silangan. Ito ang Omani Navy. Maligayang pagdating. Kailangan nyo ba ng escort? Hahawakan sana ni Leo ang mikropono pero tumingin muna sa akin. Tumango ako. Omani Navy, salamat. Humihingi kami ng escort. Sige. Magpapadala kami ng 2 patrol boat. Pagkalipas ng 10 minuto, 2 patrol boat ng Oman ang nasa magkabila naming gilid. Ligtas na kaming may escort. Kinuha ko ang satellite phone. Oras na para tumawag sa head office. Sumagot ang presidente. Kapitan Santos, ligtas ka ba? Malaking balita na kayo dito. Nagkaroon daw ng putukan sa Hormuz. Ligtas po kami, sir. Ang perlas ng silangan ay nakapasok na sa Oman. Pauwi na po kami. Sa Pilipinas. Isang mahabang katahimikan. Sa huli, nagsalita ang presidente. Magaling, Kapitan Santos. Napakagaling ng ginawa mo. Naramdaman kong nagbara ang lalamunan ko. Salamat po. Ligtas ba ang lahat ng tripulante? Opo. May ilang minor injuries, pero walang malubha. Ang barko, may pinsala sa likurang deck at isang sirang boiler. Pero kaya pa pong maglayag. Sige. Dahan-dahan lang at ligtas na umuwi. Huwag nang magmadali ngayon. Ibinaba ko ang telepono. Sa labas ng bintana ng tulay, nagliliwanag na ang silangan. Pagsikat ng araw. Kapitan! Tanong ni Miguel. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa Pilipinas? Inilatag ko ang chart. Mga 10 araw pa. Kung dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan, natawa si Jose. Maganda iyan. Dahan-dahan, nagtawanan ang lahat. Nawala ang tensyon at naramdaman namin ang pagod. Balik sa normal na watch duty. Sabi ko, Jose, ikaw na muna ang bahala. Magpapahinga lang ako sandali. Po, Kapitan. Lumabas ako ng tulay at nagtungo sa aking kwarto. Habang naglalakad sa pasilyo, isa-isang lumalabas ang mga tripulante at sumasaludo. Sumaludo rin ako pabalik. Binuksan ko ang pinto ng aking kwarto. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang drawing ng aking anak. I love you, Papa, ang nakasulat. Humiga ako sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pauwi na kami. 10 araw ang lumipas. 13 Marso 2026. Tanaw na namin ang bukana ng Manila Bay. Ang parola sa koregidor ay kumikinang sa sikat ng umaga. Manila Control. Ito ang tanker perlas ng silangan. Humihingi ng permiso para pumasok. Perlas ng silangan. Welcome home. Dumiretso sa Pier 3. Huminto sandali ang boses sa radyo. Kapitan, congratulations. At salamat sa inyong serbisyo. Salamat. Sa labas ng tulay. Sa deck, nagtipon ang mga tripulante. Lahat ay naka-uniforme. Walang kulang kahit isa. Palapit na kami sa pier. Isang tanawin na hindi ko inaasahan ang sumalubong sa amin. Daan-daang tao ang nagtipon sa pier. Mga empleyado ng kumpanya, mga pamilya at media. Ano po yan? Gulat na tanong ni Miguel. Natawa si Jose. Mga sumasalubong sa atin. Hindi mo ba napanood ang balita? Ang pagtakas natin sa Hormuz ay naging balita sa buong mundo. Wall Street Journal, BBC, CNN, lahat sila, paliwanag ni Jose. Tayo lang kasi ang nag-iisang nagtagumpay. Sa 12 barkong sumubok tumawid sa Hormuz noong araw na iyon, tayo lang ang nakalusot. Ang iba, pinabalik o pinigil. Dumikit kami sa pier. Itinapon ang mga lubid at naitali ang barko. Ibinaba ang hagdan. Ako ang unang bumaba. Sa pier,
Naghihintay ang presidente. Inabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay. Kapitan Santos, ikaw ay isang karangalan sa Pilipinas. Hindi po, sir. Hindi, seryosong sabi ng presidente. Ang desisyon na ginawa mo at ang paraan ng pagpapatupad mo nito ay isusulat sa mga aklat. Mula sa likod ko, isa-isang bumababa ang mga tripulante. Sinalubong sila ng kanilang mga pamilya. Nagyakapan. May mga umiiyak. Bumaba si Chief Ernie. Sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. Hindi umiiyak ang halos 60 taong gulang na si Ernie, pero namumula ang kanyang mga mata. Si Jose, Miguel, Leo, lahat sila ay muling nakasama ang kanilang mga pamilya. Iginala ko ang aking paningin. Nasaan ang anak ko? Papa, isang boses ng bata ang narinig ko. Mula sa gitna ng mga tao, isang maliit na kamay ang kumakaway. Binitbit ng asawa ko ang aming anak at tumakbo palapit sa akin. Ibinaba niya ito. At tumakbo ito, papalapit sa akin. Papa, napanood kita sa news. Hero ka raw. Binuhat ko ang aking anak. Ang bigat mo na. Hindi naman siguro siya lumaki sa loob ng 10 araw. Hindi ako hero. Natawa ako. Gusto ko lang umuwi. Lumapit ang asawa ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Welcome home. Pasensya na sa pag-aalala. Sa susunod, sa lupa ka na magtrabaho. Ha? Pangako iyan. Oo, pangako. Habang nakayakap sa aking leeg, sinabi ng aking anak, Papa, anong regalo ko sa birthday ko? Ano ba ang gusto mo? Isang model ng barko. Model ng barko ni Papa. Natawa ako. Sige, ibibili kita. Ang model ng perlas ng silangan. Lumapit ang mga reporter. Tinutukan kami ng mga kamera. Kapitan Santos, isang mensahe po. Habang buhat ang aking anak, tumingin ako sa kamera. Hindi po ako isang espesyal na hero. Isa lang po akong seaman. Pero, may isang bagay akong masasabi. Lumingon ako sa likod. Ang empty perlas ng silangan ay matatag na nakatayo sa pier. May mga bakas pa ng bala sa likuran nito. Ngunit marangal pa rin itong tingnan. Ang 22 na tripulante sa likod ko. Sila ang tunay na mga bayani. Kung wala ang kanilang tiwala at tapang, wala kami rito ngayon. Nagpalakpakan ang mga tripulante, ang mga pamilya, mga empleyado ng kumpanya. Lahat sila ay nagpalakpakan. Tiningnan ko muli ang perlas ng silangan, ang barkong kasama ko sa loob ng 15 taon. Ito na siguro ang huli naming paglalayag. Nangako ako na sa lupa na ako magtatrabaho, ngunit wala akong pinagsisisihan. Ang dagat ay laging nariyan. Ang mga alon ay patuloy na hahampas. Ang agos ay patuloy na dadaloy at may isang taong tatawid sa dagat na iyon. Sa ngayon, ayos lang kahit hindi na ako iyon. Hinawakan ng anak ko ang aking kamay. Papa, uwi na tayo. Oo. Uwi na tayo. Nagsimula kaming maglakad sa pier. Sa likuran namin, umalingaw-ngaw ang busina ng perlas ng silangan. Isang mahaba at mababang tunog, parang isang paalam. Hindi ako lumingon, pero kumaway ako. Salamat perlas ng silangan. Salamat dagat. Uuwi na ako. Tala ng may akda. Ang kwentong inyong nabasa ay isang kathang isip na binago at ibinatay sa isang tunay na pangyayari. Noong Marso 1, 2026, nang ang kipot ng Hormuz ay nasa bingit ng pagsasara, isang Japanese VLCC tanker na nagngangalang Verilac ang matagumpay na nakalusot sa kipot ng mag-isa. Ang balitang ito ay iniulat ng mga media sa buong mundo, kabilang ang Wall Street Journal, at naitala bilang ang tanging barko na nakauwi mula sa Persian Gulf sa gitna ng krisis na iyon. Ang kwento ngayon ay hango sa inspirasyon mula sa tunay na pangyayaring iyon.
Si Kapitan Juan Santos at ang iba pang mga tauhan ay mga kathang-isip na karakter, at ang mga partikular na sitwasyon at dialogo ay nilikha para sa dramatikong epekto. Ngunit ang puso ng kwento, ang tapang, desisyon, at profesionalismo ay tunay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang labis kong hinangaan ay ang tahimik na profesionalismo ng mga marinong Pilipino. Mga taong kahit hindi pinapansin ng mundo, kahit walang nakakakilala, ay tapat na ginagampanan ang kanilang trabaho. Mga taong sa gitna ng krisis, walang magarbong islogan o bayaning pagkilos, kundi ginagawa lamang ang lahat ng kanilang makakaya. Ganyan ang mga seaman ng perlas ng silangan, at sa sandaling ito, sa iba't ibang karagatan ng mundo, marami pang marinong Pilipino ang nagdadala ng mga kargamento para sa ating bansa. Ang langis na ginagamit natin, ang mga materyales, sa pabrika, lahat ng iyan ay tumawid sa dagat dahil sa tapang at galing ng isang tao. Naway maging isang munting pagpupugay ang kwentong ito para sa kanila.